So, hello guys. Isi-share ko na po sa inyo yung hongsaw tofu or adobong tofa na tinatawag sa atin. So, ito po yung gagamitin natin. Isi-share ko na po sa inyo kung sino po yung may alaga na hindi po kumakain ng karne. May time po na hindi kumakain ng karne or kumakain po ng gulay pero hindi po naglalagay ng bitchin. So, this time po magluluto po tayo ng hongsaw tofu or adobong tofu na wala pong bitchin na ilalagay. So, ang gagamitin po natin ay carrots. Gagamit po tayo ng luya. Tsaka tofu. Kasi gusto ng alaga ko maanghang. So, gagamit tayo ng sili. Maglalagay tayo ng isang sili. Okay? Let's go guys. Simulan natin. Ang una natin gagawin guys, ay hihiwain po natin yung, pasensya na po, hindi po makikita yung carrot. Hihiwain po natin yung carrots ng haba. Kunti lang naman po yung ilalagay natin kasi pang design lang naman po yung carrots. So, kunti lang po ilalagay natin para may kulay lang po yung nilutuin natin adobong tofu. Paalala lang po guys, kapag time na suyi, yung tinatawag na suyi sa Chinese, ay hindi po naglalagay yun ng sibuyas dahon at saka bawang. So, hindi po tayo maglalagay ng bawang, hindi po tayo maglalagay ng dahon ng sibuyas. The only thing na gagamit na is ito, 4 lang na ingredients at saka yung seasonings. Yung seasonings na ilalagay natin. So, bali yung sapat na dadagdagan natin konti sa dali. Dalawang slice lang para dagdagan natin siya konti para medyo may kulay po yung lulutuin natin mamaya. So, ayan na guys, prepare na po siya. So, sunod na natin gagawin ay yung tofu. So, since malaki po yung tofu, ganito po yung tofu na gagamitin natin, hindi po yung tofu na sapat. Ito po siya. Since malaki po siya, hihiwain po natin siya ng manipis. Hihiwain po natin siya ng manipis. Hindi naman siya masyadong manipis para pagka-fry mamaya, hindi siya masisira. So, yan. Hihiwain po natin siya ng pagganyan. Ayan po. Tapos na natin hiwain yung tofu. Sunod naman natin gagawin, ilalagay natin siya sa plate. Bakit kamo ilalagay natin siya sa plate? Ilalagay natin siya sa plate kasi ilalagay natin siya ng mainit na tubig at saka asin na konti. Tapos hayaan natin yung mainit na tubig ay lumamig. Anong purpose no? Bakit naglalagay tayo ng mainit na tubig? Para po yung tofu ay hindi madaling tawag nito. Kapag iprito natin siya o kapag lutuin na natin, hindi siya madaling mawasak or masira. Maiba yung texture. So, lalagay natin siya. Patayin lang naman natin siya, hindi naman para lang malagyan ng mainit na tubig. Abot lang siya. So, ganito na po yung tsura niya. Lalagyan na po natin. Sandali po, lalagyan natin ng mainit na tubig. Lalagyan muna natin siya ng asin konti. Kunti lamang po. Para magkaroon siya ng lasa. Pagluto natin. Ay yung paghihiwa ng luya. Kasi hiwain po natin yung luya ayon sa manipis po. Parang ganyan lang po siya. Ayan. Iwasan lang po yung maigi. Yung
luya na ganito. Yung matandang luya. Yung laochang sa Chinese. At saka gagamit din tayo ng renchang. Yung yung maputi na luya. Yan. Ganyan lang po siya. Simple lang po. So, yan lang po yun siya. Prepare na po tayo. Kasunod po niyan ay yung chili natin. Yung sili po na maanghang. Yan, ito po yung siling labuyo nila dito. Yan. Yan po siya. Sa Pinas maliliit pero maaanghang. So, ito naman dito sa atin. Sa atin yata ito kulikot eh. So, yan po sa atin. Yan po. So, yan na po. Antayin na po ako. Mamaya lulutuin natin siya. Yung 5 na lulutuin po natin mamaya. Yan po tofu. Ito naman po yung loya. Yung sili maanghang. Yung toyo. At saka yung carrots. So, yan na po yung gagamitin natin sa hongsao tofu natin o adobong tokwa. So, let's start guys. Magluluto pa na tayo ng tofu. Tapos natin. Lalagyan na natin. Lulutuin natin siya. Ano natin gagawin? Ipiprito po natin siya. Yan, isa-isahin po natin siya iprito. Prito po natin siya. Bago natin siya i-adobo. Prito muna natin siya. Yan kasi kami na oil. So, dito. So, yan po siya guys. Iprito po natin siya. Yan. Iprito na po natin siya. Okay. Andayin na lang po natin siya na mag-color brown. Huwag po natin balikan yung tofu o yung tokwa. Kapag hindi pa sa brown pa, hindi pa sa makikita po. Marami po yung tofu po na nagalit yung bukas. So, hanggang ipagat natin siya na mag-brown. So, ayan po, feel ko po nag-brown na po siya. So, kailangan natin siya balik-tarin. Balik-tarin natin siya. Hindi naman siya balik-brown. So, unti-unti balik-tarin natin. Parang hindi siya masyadong lipot. Hindi pa po siya brown, nasisira po yung texture ng tofu o yung tofu. Para pa lang kung nagpiprito ng isda po, pag hindi pa luto yung isda, pag hindi pa nag-brown yung isda, tapos babalik pa rin sa kabila, nasisira po yung didikit po yung balat niya. So, galing din po yung texture ng tofu o yung tofu. Ang tayo talaga na nagagawa natin sa bago pabalik tayo. At tayo sa applicants po, napunta dito sa Taiwan. Ito po,
more or less na encounter na po ito dito. Kadalasan po ito, tofu hindi makawala. Kahit ano-anong luto po ng tofu, mayroong tofu po, nandito po yan sa kaya. Palagi po yan, may tofu dito. So, sa mga aspiring applicants po ng kaya, pwede nyo po itong gamitin. Kahit sa training center nyo po, nandito po ito. Kasi po na mag-training po, meron tofu din naman. So, hindi lang po ganito yung papaluto. Iba-iba po yung papaluto ng tofu. So, kailangan po natin na matagal matutunan. But always remember po, dito sa Taiwan, less oil, less salt po. Hindi po kagaya yan sa Pinas na padamihan ng asin. So, mantika at mantika pala. Dito po, less oil, less salt. Pagkagisa konti lang, isang-gisa, konti lang talaga. Tapos, malagay mo lang yung pahuya, malagay mo lang lalagyan ng tubig, bali yung tubig ng papakulo. Less oil, less salt sa dito. Yung buhay, single man, buhay ito doon. Ito na. Yan po yung texture ng po na niluluto ng pinto po. Brown po siya, diba po? Antayin ko natin yung kabila naman pa. Ito na po yung kabila naman doon. Hindi tayo maglalagay ng yung mga sahog na parang hindi adobo na po. So, wait lang po tayo sa mga aspiring applicants po, kaya pwede na po itong ganito yan. Pwede po sa mga pag mag-alaga kayo na hindi po kumakain ng may time po na hindi kumakain ng may lechon, may bawang, may sibuyas dahil ito po yung tinatawag nila ng suhi o soup. Yun po yung sa kanil. Pwede nyo po ito gamitin as one of your recipe po mga kamagayan po. Mga sis, pwede po siya. So, at dahil nag-brown na po siya, ilalagay na po natin siya sa gulit. Ilalagay po natin siya sa gulit. At magsisimula na po. Sisimula na po tayo idagdag yung iba naman sa gulit. Ngayon po natin idagdag yung luya. Isa lang po natin doon sa space yung luya. Igasa na po natin sa dito sa space. Sumunod naman natin idadagdag yung carrot. Nadagdag natin yung carrot para magkakulay na yung niluluto natin. Yan po. Hahaluin lang natin siya kasi naano na yung luya. Nabango na yung luya. Maamoy ko yung ano ng luya. Aroma ng luya. Pagkatapos nun, idadagdag natin ito soya sauce. Tinatawag. Yan. Tapos hahaluin natin. Pag hindi po supply, hindi lahat na malalagyan ng sauce. Kung gagawin natin is, lalagyan natin ng konting tubig. Para humuot yung lasa na sa likod. Tapos kumain natin yung apoy. Tapos tayo na magluto ng 1 to 2 minutes. 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 1
Ayan. Hayaan lang natin siyang kumulo. Hayaan na natin siyang kumulo hanggang sa kumalit ng tubig. Titignan po natin guys kung kasya na ba yung alat niya. So, medyo short siya. Medyo kulang yung alat. Nadagdagan natin konti ng toyo. Okay, simple. Tapos, ngayon, ilalagay na natin yung sili, maanghang. Yun yung gusto. Tapos, hahaluin natin siya para yung lasa is manonood talaga sa kahit sa ibang to. Ayan. Maalat na siya. May lasa na. Hindi maalat na maalat ha. Kasi may less or less salt. So, sakto lang po yung lasa. So, hayaan muna natin siya mag-processing. Kapuloy muna natin siya konti. Oh. Oh, ayan mga sis, konti na lang po yung tubig niya. Konti na lang po yung sabaw niya kasi masarap niya. So, kailangan na po natin siyang hangin. Tapos na po tayo. So, hangin na po natin siya. So, ayan. Finish na po tayo. Yan na po yung finished product natin na ang sour tofu. Without bitchin. Walang bitchin, walang bawang. So, yan po siya. Simple-simple guys. Okay. Thank you.